I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 156. Nahulaan na ni Kenneth Wu kung ano ang nasa likod ng mga eksena, at malamang na si Richard Zhao ang responsable. Hulaan lang ito sa ngayon, hindi pa ako sigurado, makakapagdesisyon lang ako pagkatapos makuha ang mga resulta. Pagkatapos sagutin ang telepono, nagpatuloy ang klase. Pagkatapos ng ika-4 na klase, tumawag ulit si Murray Lee. Sinagot ni Kenneth Wu ang telepono at nagmamadaling nagtanong, nahanap na ba ninyo ang Black Hand sa likod ng mga eksena? Sino ang nag-hack sa aming system? Ang mga ips ng parehong hacker ay mula sa Huapeng Group. Sigurado, siya nga, sagot ni Kenneth Wu. Hindi ko lang maintindihan. Wala kaming sama ng loob sa Huapeng Group. Bakit nila hinak ang aming system? Tanong ni Murray Lee sa kabilang dulo ng telepono. Nagkaroon ako ng alitan kay Richard Zhao kahapon, kaya sinamantala ng matandang lalaki ang pagkakataon para mag-higanti. Anong nangyari? Kahapon ng hapon, hinahanap ko si Richard Zhao para sa financing, pero nag-away kami dahil sa isang babae. Ikinwento ni Kenneth Wu ang nangyari sa hotel kahapon. Pagkatapos marinig ang kwento, agad na nagpahayag ng suporta si Murray Lee, Boss Kenneth, tama ka. Hindi mo maaaring labagin ang iyong konsensya para sa kapakanan ng negosyo. Mukhang pareho tayo ng iniisip. Pero nasaktan natin si Richard Zhao. Natatakot ako na magiging napakagulo. Pagkatapos ng lahat, napakalakas ng Huapeng Group. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, hahanap ako ng paraan para ayusin ito, kailangan mo lang pangasiwaan ang mga gawain ng kumpanya, sagot ni Kenneth Wu sabay baba ng telepono. Pagkatapos ng tawag sa telepono, hindi na siya pumasok sa klase at umalis sa silid-aralan. Hopeless romantic. Sa sitwasyong ito, kailangang harapin ng maayos ang mga hacker, kung hindi ay wala akong isip na pumasok sa mga klase dito. Surrounded by couples Pagkatapos lumabas ng all the silid-aralan, time. nakasalubong niya I si guess Teacher I should Kyla. take it Nang makita niya ang as a babaeng ito, sign. bumulong si Kenneth Wu sa kanyang puso, naramdaman niya na nagnanakaw siya at nahuli. Student Kenneth? Tanong ni Teacher Kyla na may matigas na mukha, na may pag-uugali ng isang guro, wala ka sa silid-aralan, ano ang gusto mong gawin ng palihim? Sumasakit ang tiyan ko at gusto kong pumunta sa banyo, sagot ni Kenneth Wu sabay hanap ng dahilan para magsinungaling. So skeptical. Ngunit hindi maloloko ng maliit na kasinungalingang ito si Teacher Kyla, at malapit na niya siyang ilantad, huwag mong isipin na hindi ko alam, gusto mong lumabas at mag-absent. Ako. Sa loob ng ilang sandali, mas pangit pa sa ampalaya ang kutis ni Kenneth Wu. Si Teacher Kyla ay isang matandang mundo, at mukhang hindi madaling makalusot sa kanya. Student Kenneth, sumulat ka sa akin ng isang garantiya dati, na ginagarantiyahan na hindi ka na mag-absent sa klase sa hinaharap, bakit gusto mong mag-absent ulit? Tanong ni Teacher Kyla na may matigas na mukha. Pasensya na, Teacher Kyla, nagkamali ako, sagot ni Kenneth Wu sabay hingi ng tawad at nagpaliwanag, medyo apurado ang kumpanya at kailangan kong harapin ito. Estudyante ka ngayon. Kahit na mayroon kang malaking deal, dapat mong gawing pinakamahalaga ang iyong pag-aaral. Bilasan mo at pumunta sa silid-aralan. Ito. Ano? Hindi ba gumagana ang aking pananalita? Hindi, sagot ni Kenneth Wu sabay kaway ng kanyang kamay, at pagkatapos ay binago ang kanyang tono, nga pala, Teacher Kyla, nagkaroon ka ng matinding dysmenorrhea noong nakaraang beses sa bahay ko. Ayos ka na ba? Ahem. Umubo si Teacher Kyla. Nang banggitin niya ang insidenteng ito, labis na napahiya ang kanyang mukha, at bumulong, Student Kenneth, hindi mo ba sinabi sa akin tungkol dito, huwag mong banggitin ang nakaraang beses. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga kaklase na ang pananatili sa bahay ni Kenneth Wu ay makakasira sa kanyang reputasyon. Nagpapahinga si MS Kyla sa bahay ko sa loob ng isang gabi dahil sa dysmenorrhea, at wala kaming ginawang nakakahiya sa pagitan namin. Ano ang kinatatakutan namin? Sagot ni Kenneth Wu sabay lakas ng kanyang boses, dahil sa takot na hindi ito marinig ng iba. Siya! Sumenya si Teacher Kyla, ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, na kinukumpirma na walang humihila sa manggas ni Kenneth Wu sa sulok. Pinapuna sa stand, Student Kenneth, sinabi mong ayos lang noong nakaraang beses, at hindi na pinapayagang banggitin ulit ang bagay na iyon. Bakit mo pa rin ito pinag-uusapan? Para sa kanya, ang paksa ng pananatili sa bahay ng isang estudyante ay napakasensitibo, at kapag kumalat ito, mawawalan siya ng mukha.
Pasensya na, Teacher Kyla, medyo ayaw ng bibig ko ngayon, natatakot ako na babalik ako sa silid-aralan at magsasalita ng walang kabuluhan, sagot ni Kenneth Wu na nagpanggap na isang mahusay na hitsura. Nakita rin ng tanga na sinasadya niyang pinagbabantaan si Teacher Kyla. Ikaw. Galit na kumaibot ang galit na bibig ni Teacher Kyla, Student Kenneth, ano ang gusto mo? Talagang pinagsisisihan ko ang pananatili sa bahay ni Kenneth Wu, ngunit kinuha ng batang ito ang hawakan. Ngayon ay talagang nakakagulo. Nagmamadali ang kumpanya ko. Gusto kong magbakasyon ng matagal, at umaasa ako na aaprubahan ito ng guro, sagot ni Kenneth Wu na may ngiti. Paano kung hindi ako sumang-ayon? Kung malalaman ng mga estudyante na nananatili si Teacher Kyla sa bahay ko, tiyak na iisipin nila ito, at baka baluktutin pa nila ang mga katotohanan. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi po. Ikaw. Nagnitnit si Teacher Kyla, ngunit walang magawa sa batang ito, at sa huli ay kinailangan niyang magkompromiso, kalimutan mo na, papayagan kitang umalis. Salamat po, Teacher Kyla, sagot ni Kenneth Wu sabay pasalamat sa kanya, at mabilis na umalis sa lugar, na iniwan si Teacher Kyla na nag-iisa. Lumalakas ang loob ng batang ito, sagot ni Teacher Kyla na galit at bumaling para pumasok sa silid-aralan. Pagkaalis ni Kenneth Wu sa paaralan, hiniling niya sa mayamang tiyuhin na ihatid siya sa Huaping Group. Gusto niyang makipag-usap ulit kay Richard Zhao, wala siyang malalim na pagkapuot, at ayaw niyang makipaglaban para dito. Ang Huaping Group ay karapat-dapat na maging isang malaking kumpanya, na may kahanga-hanga at kahangahangang mga gusali ng opisina na nakatayo sa Changfeng Street tulad ng isang agila. Pumasok si Kenneth Wu sa lobby ng Huaping Group at pinigilan ng security at front desk. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay nakilala niya si Richard Zhao sa opisina ng chairman. Nakaupo si Richard Zhao sa likod ng desk, hawak ang isang puting porselana na tasa ng tsaa, ang kanyang mga mata ay matalim at malamig. Boss Richard. Sumigaw si Kenneth Wu nang hindi nagpapakumbaba o nagmamalaki, at sinabi ng walang ekspresyon, tinatawag kitang Boss Richard dahil mas matanda ka sa akin. Ito ay paggalang sa isa't isa sa pagitan ng mga tao. Mag-usap tayo, ano ang maitutulong ko sa'yo? Sumimsim si Richard Zhao sa tsaa at sumulyap kay Kenneth Wu. Hinahanap kita sa pagkakataong ito para makipagkasundo sa'yo, sagot ni Kenneth Wu sabay lapit ng 2 hakbang at sinabi sa malumanay na tono, madaling solusyonan ang kaaway at hindi angkop. Umaasa ako na pakakawalan natin ang ating mga hinaing at magiging tapat sa isa't isa. Kaya, natatakot ka. Itinaas ni Richard Zhao ang kanyang bibig na may ngiting panalo sa kanyang mukha. Sa kanyang palagay, natatakot ang batang lalaki sa kanyang harapan na aminin ang payo at nagmadaling humingi ng kapayapaan. Hindi ako natatakot, sa tingin ko lang hindi ito kinakailangan. Lumalaban tayo hanggang kamatayan, hindi ito maganda para sa sinuman. Hahaha. Itinaas ni Richard Zhao ang kanyang buhok at tumawa ng malakas. Pagkatapos tumawa ng mahabang panahon, hindi niya napigil ang umatake, bata, masyado mong sineseryoso ang iyong sarili. Sa lakas ko, mas madaling durugan ka kaysa sa sakalin ang isang langgam. Inaamin ko na napakalakas ng Huaping Group, ngunit hindi malambot na persimmon si Kenneth Wu, at hindi madaling kurutin. Sa aking paningin, hindi ka kasing ganda ng persimmon, sagot ni Richard Zhao sabay baba ng tasa ng tsaa sa kanyang kamay at sinabi ng may ngiti, nakahanap lang ako ng isang taong aatake sa iyong system, at agad na tumalon ang iyong kumpanya. Ikaw na marangal na chairman ng Huaping Group, hindi mo ba iniisip na nawawala ka sa iyong katayuan sa pamamagitan ng paggamit ng ganitong klaseng maruming pamamaraan? Masyado ka pang bata, sagot ni Richard Zhao sabay ngiti at iling, at sinabi sa isang napakalaking tono, ang nagwagi ay ang hari, ang talunan ay ang bandido. Hindi mahalaga ang paraan. Kabanata 157. Talaga bang iniisip mo na masisira ng pamamaraang ito ang aming kumpanya? Naging malamig ang tono ni Kenneth Wu. Sa simula ay dumating siya para makipagkasundo ng may katapatan, ngunit binaygo siya ng ugali ng kabilang partido. Ito ay isang maliit na trick ko lang, sagot ni Richard Zhao sabay kumpas ng kanyang mga kamao at sinabi ng masama, mayroon akong 100 paraan para sirain ka. Boss Richard? Kinukulong mo ang iyong sarili sa pagkubkob ngayon, at palagi mong nararamdaman na ikaw ang pinakamandaraya, at binabaliwala mo ang pag-iral ng iba. Hindi ako nagkaroon ng iyong pagkakataon na turuan ka ng leksyon, sagot ni Richard Zhao sabay kaway ng kanyang kamay at sumigaw ng walang pasensya, hindi kita tinatanggap dito, umalis ka na. Boss Richard? Ang parehong pangungusap, umaasa ako na makapagkasundo tayo. Gusto mo ba talagang makipagkasundo sa akin? Tama.
Napakasimple niyan. Basta't hanapin mo ang babaeng may apelyidong Chen para samahan ako, at makikipagkasundo ako sa'yo, sagot ni Richard Zhao na nagnitnit ang kanyang mga ngipin at gumawa ng ganitong kondisyon. Nag-away ang dalawa dati dahil kay Rebecca Chen. Hindi ako dapat pumunta sa'yo, sagot ni Kenneth Wu na may mapanlate na ngiti, na labis na nadismaya sa mukha ni Richard Zhao. Hindi niya inaasahan na hindi babaguhin ng matandang lalaki ang kanyang puso, at iniisip pa rin ang tungkol sa pagkuha kay Rebecca Chen, talagang walang hiya ito. Sige, kung gayon babaguhin ko ang mga tuntunin, sagot ni Richard Zhao sabay bago ng kanyang tono, at pagkatapos ay gumawa ng kahilingan, basta't lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, papayagan kitang umalis. Pinahiya siya ng batang ito dati, ngayon kailangan niyang gamitin ang pamamaraang ito para maghanap ng mukha. Hayaan mo akong lumuhod, imposibleng mamatay, sagot ni Kenneth Wu nang may pagpapasya, kahit na nasa ilalim ng kutsilyo ang kanyang ulo, hindi siya luluhod. Yamang napakatigas ng iyong espiritu, walang dapat sabihin. Kaya, determinado si Boss Richard na makipaglaban sa akin. Hindi ako nakikipaglaban sa'yo, sagot ni Richard Zhao sabay iling ng kanyang daliri at sinabi sa isang malamig na tono, tinatapakan kita. Kung gayon, sasamahan ko siya hanggang sa huli, sagot ni Kenneth Wu sabay talikod at naglakad palabas ng opisina. Kung alam niya ito, hindi siya dapat pumunta para hanapin si Richard Zhao. Mukhang determinado na ang matandang bagay na sirain siya, at walang ibang paraan sa ngayon kundi ang harapin ang mga paghihirap. Bago umalis sa silid, narinig ko ang nagyayelong boses ni Richard Zhao, bata, isang araw, hahayaan kitang lumuhod sa lupa at magmakaawa sa akin na hayaan kang mabuhay. Hindi darating ang araw na ito, sagot ni Kenneth Wu sa mga salitang ito at mabilis na umalis nang hindi lumilingon. Mukhang hindi maiiwasan ang pakikibaka kay Richard Zhao. Sa likod ni Richard Zhao ay ang Huafeng Group, isang higanteng konsorsyum, na mas nakakatakot kaysa sa anumang kalaban na nakatagpo niya dati. Ngunit hindi siya aamin ng payo, gaano man kaitigas ang kalaban, hindi siya uurong. Nang lumabas siya ng kumpanya, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Yasmin Long. Pagkatapos kumonekta ang tawag, narinig ko ang mechanical na boses ni Yasmin Long mula sa telepono, Master, ano ang gusto mo? Narinig mo na ba ang tungkol sa Huafeng Group? Tanong ni Kenneth Wu sa telepono. Narinig ko na isa sa nangungunang 10 konsorsyum sa Luzhao ang may maraming monopolyo na asset sa mga industriya nito sa buong lungsod. Sa aming pamilya Wu, gaano katagal bago sirain ang Huafeng Group? Ito. Huminto ang boses ni Yasmin Long sa loob ng ilang segundo, at hindi napigil ang magtanong, Master, bakit mo gustong sirain ang Huafeng Group? Kapag nakatagpo ka ng isang hayop sa malalalim na bundok at gustong kainin ka, ikaw ay kakainin ng hayop o papatayin ng hayop, sagot ni Kenneth Wu. Hindi malinaw na sinabi ang mga hinaing sa pagitan niya at ni Richard Zhao, ngunit ginamit ang metapora na ito para ilarawan ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan niya at ng Huafeng Group. Ang Huafeng Group ay isang malaking konsorsyum. Sa lakas at impluensya ng aming pamilya Wu, aabutin ng 3 araw para sirain sila, sagot ni Yasmin Long. Sige, kung gayon pumunta ka para ayusin, gusto kong mawala ang Huafeng Group sa Luzhao. Napakahalaga ng bagay na ito, kailangan kong humingi ng payo sa matanda. O pahintulot ng lolo mo. Tama. Kalimutan mo na, sagot ni Kenneth Wu pagkatapos mag-isip ng ilang sandali at gumawa ng pagpapasya, hindi kailangan ng pamilya na sumulong, hahanap ako ng paraan para ayusin ito. Sa tuwing nakakatagpo siya ng mga hadlang, hahayaan niya ang pamilya na lutisin ito, kaya tiyak na hahamakin siya ni lolo. Nagpasya siyang harapin si Richard Zhao at ang Huafeng Group ng personal sa pagkakataong ito, sa halip na umasa sa kapangyarihan ng pamilya, ito rin ay isang uri ng ehersisyo at paglago para sa kanya. Master, gusto mo ba talagang gamitin ang iyong personal na lakas para makipaglaban sa Huafeng Group? Tanong ni Yasmin Long na may bahagyang pag-aalala. Tama. Master, hindi ko kayo minamaliit. Ang makipaglaban sa Huafeng Group gamit ang iyong kasalukuyang lakas ay katumbas ng pagtama ng bato gamit ang isang bato. Ang Huafeng Group ay parang isang malaking bato. Hindi ko ito masisira ng mag-isa, ngunit maaari ko itong itaas gamit ang isang lever, sagot ni Kenneth Wu. Pero, sige, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito, sagot ni Kenneth Wu sabay baba ng telepono. Pagkatapos gawin ang tawag na ito, lumipat siya sa telepono ni Murray Lee at sinabi sa kanyang mobile phone, hayaan ng isang tao na imbestigahan ang mga detalye ng Huafeng Group at Richard Zhao. Kung mas detalyado, mas mabuti. Pagkababa ng telepono, naglibot-libot siya sa kalye.
Mukhang kalmado, ngunit sa katunayan ay medyo balisa. Lumaki lang siya. Wala siyang parehong buhok sa mundo ng negosyo. Sa unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa isang higanti na may kanyang personal na lakas, hindi maiiwasan na makaramdam siya ng pagkabalisa. Kung direkta ang ulo sa ulo ay tiyak na hindi posible, dapat kang maghanap ng isang shortcut at maghanap ng paraan para talunin ang iyong kalaban mula sa gilid. Nang palihim siyang nalulungkot tungkol sa Huafeng Group, hindi niya sinasadyang nakabangga ang isang babae. Naka-miniskirt ang babae at napaka-fashionable ang pananamit. Ang taong tinamaan ay bumalik sa kanyang likod at halos mahulog. Pasensya na, ayos ka lang ba? Nagmadali si Kenneth Wu na abutin ang braso ng babae at nagmamadaling humingi ng tawad. Huwag mo akong hawakan, sagot ng babae na nakasuot ng maikling palda sabay tulak kay Kenneth Wu, na nakatitig at nagmumura, bakit hindi ka naglalakad ng may mahabang mata? Bulag ka ba? Maaari ka bang magsalita? Sagot ni Kenneth Wu. Nagkusa na siyang humingi ng tawad nang tamaan niya ang isang tao at alam niyang nagkamali siya. Hindi niya inaasahan na mumurahin siya ng mabalahibong babae sa kanyang harapan. Masama ang loob ko sa simula, at nang pag-alitan siya ng babaeng ito, bigla siyang nagalit. Hindi nagsasalita ng maayos ang aking ginang, kaya pinapagalitan kanya sa pagiging bulag, anong problema? Mas lalo pang naging mayabang ang babae na nakasuot ng maikling palda. Ang ganitong klaseng babae, kahit na siya ay nasa Syria at nasa Syria, ay nasa Syria. Oo, bulag ako, sagot ni Kenneth Wu sabay takbo sa dibdib ng babae. Plano kong turuan ang babaeng ito ng leksyon, at tingnan kung maglakas loob pa siyang maging napakayabang at mapanghamak sa hinaharap. His. Hinawakan ng babae na nakasuot ng maikling palda ang kanyang dibdib at sumanghap sa sakit sa loob ng ilang hininga, at halos lumabas ang kanyang mga luha. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay parang isang galit na tigress, na sumisigaw, maliit na bastardo, paano mo ako naglakas loob na saktan? Pasensya na, bulag ako, wala akong makita, sagot ni Kenneth Wu sabay takbo sa dibdib ng babae. Ano? Sumigaw ang babae sa sakit, hindi mapigil ang bumagsak ang kanyang mga luha. Kapag ang isang tiyak na bahagi ng katawan ay tinamaan ng 2 beses sa isang hilera, mahirap para sa ordinaryong tao na maunawaan ang sakit. Nilabanan niya ang matinding sakit at galit na sumigaw, asshole, bastardo, sinadya mo akong saktan. Hindi ko sinasadya, talagang bulag ako, sagot ni Kenneth Wu sabay takbo dito. Kabanata 158. Ang batang babae sa maikling palda ay nakahawak sa kanyang katawan sa gulat at umaatres, at kasabay nito ay hindi niya mapigil ang magbanta, asshole, naglakas loob kang saktan ako at samantalahin ako, alam mo ba kung sino ako? Hindi alam. Sabihin ko sa'yo, ako si Miss Huang Family, Huang Shanshan. Hindi mahalaga kung sinong pinakamatandang babae ka, huwag mo lang akong guluhin, sagot ni Kenneth Wu sabay taas ng kanyang ulo at ngumiti, na nagpapanggap na aalis. Sa totoo lang, marami siyang nakikitang ganitong klaseng mayabang at dominanti na mga anak, at isinilang na kulang sa edukasyon. Asshole, nabangga mo ang ginang na ito, gusto mo pa ring umalis. Galit na galit si Huang Shanshan na tumakbo sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang para harangan si Kenneth Wu. Hindi pa ako nabubuli ng ganito dati, ngunit sa pagkakataong ito ay tinamaan ako ng bastardo sa bahaging iyon, at natural na imposibleng pakawalan ito. Posible kayang gusto mo pa rin akong panatilihin sa magdamag. Biro ni Kenneth Wu na may ngiti sa kanyang mukha. Ikaw. Ang mga sulok ng galit na bibig ni Huang Shanshan ay kumaibot sa loob ng mahabang panahon bago siya nagmura, isa kang masama at mabahong masama. Tinatimad akong magsalita ng walang kabuluhan sa'yo, umalis ka na, sagot ni Kenneth Wu sabay kaway ng kanyang kamay, na ayaw nang magpatuloy na makipag-ugnayan sa babaeng ito. Hindi ko papayagan. Bilisan mo. Hindi ako papayag, sagot ni Huang Shanshan na pinanatili ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balakang sa harap, isang ekspresyon na hindi bibigay sa kamatayan. Talaga. Hinding-hindi kita hahayaan na mamatay. Kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging magalang, sagot ni Kenneth Wu sabay buhat kay Huang Shanshan mula sa lupa. Sumigaw ang natakot na si Huang Shanshan at sinampal ang mga balikat ni Kenneth Wu gamit ang parehong mga kamay ng desperado, asshole, hayop, pervert, ano ang gusto mo, bilasan mo. Pakawalan mo ako. Sa tingin ko mukha kang basang basura, sagot ni Kenneth Wu sabay lakad at itinapon siya sa dilaw na basurahan. Isang matapang na amoy ang sumabog, halos hindi pinapahirapan ang mga tao. Suka. Pagkatapos sa mukha ni Huang Shanshan, sumigaw siya, asshole, ilabas mo ang ginang na ito.
Sa tingin ko mukha kang basura dahil nasa basurahan ka, sagot ni Kenneth Wu sabay palagpak ng kanyang mga kamay, tumalikod at mabilis na umalis. Pagkatapos maglakad ng malayo, naririnig mo pa rin ang pagmumura ni Huang Shanshan, asshole, bastardo, hindi ako makikipag-ayos sa'yo, papatayin ka ng ginang na ito. Bingi si Kenneth Wu sa ganitong klaseng sumpa, at naglakad sa kabilang kalye, na iniwan si Huang Shanshan sa basurahan at nagsusuka. Naglakad ako diretso sa kalye at naglakad ng higit sa 50 minuto para makauwi. Naalala ko na naghihintay pa rin si Uncle Fu sa Huaping Group, kaya tumawag siya. Pagka-uwi, hindi pumunta kahit saan si Kenneth Wu, at nanatili siyang mag-isa sa pag-aaral para magbasa. Pagkatapos niyang matapos magbasa ng isang libro ng ekonomiya, tumangala siya at natuklasan na si Yasmin Long ay nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Ang babaeng ito ay parang kahoy, hindi gumagalaw, at iniisip ng mga taong hindi nakakaalam na isa siyang iskultura. Ibinaba ni Kenneth Wu ang mga libro sa kanyang kamay at hindi napigil ang magtanong, Secretary Long, kailan ka pumasok? 10 minuto ang nakalipas, sagot ni Yasmin Long. Hindi ka nakakahiya dahil parang kahoy ka, sagot ni Kenneth Wu sabay tapik sa kanyang dibdib, at sinabi ni Ban ng may pagbibiro, sa kabutihang palad, araw. Kung gabi, kailangan kong takutin hanggang kamatayan ng batang master na ito. Matatakot din ang batang master. Sino ang hindi matatakot? Naglakas loob ang batang master na makipaglaban sa Huapeng Group, ang ganitong klaseng lakas ng loob ay hindi maihahambing sa ordinaryong tao, sagot ni Yasmin Long na malamig at mayabang pa rin ang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang narinig ni Kenneth Wu ang implikasyon, tinatawanan mo ba si Ben Xiao, iniisip na sinasadya akong kumikilos. Hindi maglakas loob. Tandaan mo ang iyong pagkatao, secretary ko lang ikaw, tandaan mong kumatok sa pinto sa hinaharap, huwag kang basta-basta pumasok sa silid ko nang wala ang aking pahintulot, sagot ni Kenneth Wu. Opo. Nga pala, hinahanap mo ba ako? Nararamdaman ko pa rin na napakalaki ng panganib. Ang kasalukuyang lakas ng batang master ay hindi sapat upang makipagkompetensya sa Huaping Group. Si Ben Xiao ay may sariling paraan. Kailangan kong iulat ang bagay na ito sa matanda. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking deal. Tatawagan ko ang matanda ngayon, sagot ni Yasmin Long sabay talikod at naglakad palabas ng pag-aaral. At marami pa. Iglap na nagpagulong-gulong ang mga mata ni Kenneth Wu, at nagmadaling tinawagan si Yasmin Long para huminto, at sinabi, tawagan mo si Lolo sa pag-aaral at gamitin ang hands-free. Gusto ng master na makinig sa aking pag-uusap sa matanda. Anong kalokohan, pakitunguhan mo ako na parang hindi ako umiiral, bilasan mo, sagot ni Kenneth Wu na gustong marinig ang opinyon ni Lolo sa bagay na ito. Opo. Pagkatapos sumagot ni Yasmin Long, inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Wu Jihei sa harap ni Kenneth Wu, at binuksan ang speakerphone. Pagkatapos kumonekta ang tawag, narinig ko ang naiinip na boses ni Wu Jihei mula sa loob, anong problema, sabihin mo lang. Mr. Wu? Makikipaglaban ng batang master laban sa Huapeng Group sa pagkakataong ito, ngunit gusto lamang niyang umasa sa kanyang sariling lakas at ayaw niyang gumamit ng kapangyarihan ng pamilya, sagot ni Yasmin Long. Pagkatapos malubog ng ilang segundo sa kabilang dulo ng telepono, lumabas ang boses ni Wu Jihei, ang batang iyon ngayon ay may matigas na pakpak. Gusto niyang takasan ang yakap ng pamilya at lumipad sa mas mataas na lugar. Mr. Wu, tumatawag ako para humingi ng iyong opinyon. Yamang gustong harapin ng bastardo ang Huapeng Group nang siya lamang, hayaan mo siyang gawin ito. Ang Huapeng Group ay isa sa nangungunang 10 konsorsyum sa Luzhou, at hindi dapat maliitin ang lakas nito. Sa kasalukuyang personal na lakas ng batang master, natatakot ako na hindi niya kayang tumugma sa Huapeng Group, sagot ni Yasmin Long. Naglakas loob ang bata na hamanin, isang magandang bagay ito, naniniwala ako sa kanya, sagot ni Wu Jihei sa kabilang dulo ng telepono. Pero, sige, sagot ni Wu Jihei na naiinip, at seryosong sinabi, hayaan mo munang gawin ni Xiao Tian. Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, tulungan natin siya ulit. Pagkatapos nito, ibinaba ni Wu Ji ang kanyang cellphone. Tiningnan ni Yasmin Long ang telepono sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo para tignan si Kenneth Wu, narinig mo ba ang sinabi ng matanda? Mukhang malaki ang tiwala sa akin ni Lolo, sagot ni Kenneth Wu. Pero nag-aalala pa rin ako. Sandali, sagot ni Kenneth Wu sabay tingin kay Yasmin Long, at hindi niya mapigil ang magduda, Secretary Long, labis kang nagmamalasakit kay Ben Xiao, umiibig ka ba kay Ben Xiao? Masyadong nag-iisip ang batang master, sagot ni Yasmin Long na nahihiya at malamig, aalis muna ako.
Pagkasabi nito, tumalikod siya at mabilis na umalis. Hoy! Gusto pa ring magsalita ni Kenneth Wu, na tumitingin sa likod na pag-alis ni Yasmin Long, maaari lamang niyang lunukan ang gusto niyang sabihin. Medyo sobra ba ang biro na ito? Gusto mo bang humingi ng tawad kay Secretary Long? Kalimutan mo na, isa siyang batang master, labag sa katayuan ang paghingi ng tawad sa secretary, hayaan mo siyang magalit kung galit siya. Habang magpapatuloy na sana siyang magbasa, tumunog ang telepono, at isa itong email mula kay Murray Lee. Ang nilalaman ng email ay detalyadong impormasyon tungkol kay Richard Zhao at sa Huafeng Group, kabilang ang detalyadong impormasyon tungkol sa mga human resources, pananalapi, istruktura ng kumpanya, at personal na privacy ni Richard Zhao. Binuksan ni Kenneth Wu ang email at tiningnan ng mabuti ang nilalaman ng email habang iniisip kung paano haharapin si Richard Zhao. Pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang, mabilis na nakita ni Kenneth Wu ang mga pagkukulang ng Huafeng Group mula sa mga materyales na ito. Sa pamamagitan ng ulat, natuklasan na malinaw na may problema sa pananalapi ng kumpanya, at mukhang may pag-iwas sa buwis. Kabanata 159. Nalaman ni Kenneth Wu sa pamamagitan ng impormasyon na hawak niya na may pagtatago ng buwis ang Huafeng Group. Kung makakahanap sila ng batayan, maaari rin silang magkaroon ng problema. Pero malaking kumpanya ang Huafeng Group, at hindi madaling imbestigahan sila. Sa kasalukuyang lakas ni Kenneth Wu, mukhang imposible. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Pagkatapos mag-isip ng malalim, biglang nagliwanag ang aking mga mata at binuksan ko ulit ang impormasyon sa email. Sa pamamagitan ng personal na impormasyon ni Richard Zhao, natuklasan na maraming kaaway ang matandang lalaki sa negosyo, at isa na rito si Rick Jiang, ang may-ari ng Jinhua Group. Mula sa impormasyong ito, makikita na magkaribal sina Rick Jiang at Richard Zhao, at naglalaban ang dalawa sa mundo ng negosyo. Pagkatapos basahin ang impormasyong ito, napangiti si Kenneth Wu, na nagpapakita ng tagumpay. Kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Hindi kayang talunin ni Kenneth Wu si Richard Zhao sa sarili niyang lakas. Pero kung gagamitin mo ang kapangyarihan ng kaaway ni Richard Zhao para harapin siya, doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Tama, balak niyang gamitin ang kapangyarihan ni Rick Jiang para harapin si Richard Zhao, kaya mas magiging madali. Pagkatapos magdesisyon, tumayo siya at umalis sa pag-aaral, na nagpaplanong hanapin si Yasmin Long para tumulong sa pag-imbestiga sa impormasyon ni Rick Jiang. Gaya ng kasabihan, kilalanin ang iyong sarili, kilalanin ang iyong kaaway, at magtatagumpay sa lahat ng laban. Kung gusto mong makipagtulungan kay Rick Jiang, kailangan mo munang maunawaan ang pagkatao niya. Nakatira si Secretary Long sa isang silid na hindi kalayuan sa kanya. Lumapit siya at natuklasan na hindi nakalock ang pinto. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Natigilan ako pagkapasok ko sa pinto. Nakita ko na katatapos lang maligo ni Yasmin Long at nagpapalit ng kanyang pijama sa silid. Sa pagkakataong ito, hinubad na niya ang kanyang mga tuwalya sa palaigo at wala pa siyang oras para isuot ang kanyang pijama. Ang perpektong figure ay ipinapakita sa kabuuan, at ito ay lubhang mainit at nakasisilaw. Sa anumang paraan, natigilan si Kenneth Wu. Ano? Bago pa magkaroon ng oras si Yasmin Long para isuot ang kanyang nightdress, nakita niya si Kenneth Wu na sumugod at sumigaw sa gulat. Mabilis niyang kinuha ang tuwalya sa palaigo at binalot ang kanyang katawan, ang kanyang magandang mukha ay namumula at mainit kaagad. Master, bakit ka pumasok nang hindi ko makatok sa pinto? Nagngit-ngit si Yasmin Long, na nagpapahiwatig ng galit. Sa katunayan, nakalock niya ang pinto, ngunit may problema sa lock ng pinto. Minsan maaari itong buksan mula sa labas. Ito ay na hindi niya inaasahan na ang batang master ay biglang papasok sa silid. Dati, hindi kailanman nagkukusa ang batang master na pumasok sa kanyang silid. Ako ang batang master, kumatok sa pinto, sagot ni Kenneth Wu na nagtaas ng kanyang ulo, at hindi lumabas na may nagawang mali. Isa siyang batang master, at dapat magmukhang batang master ang batang master, kahit na may nagawa siyang mali, hindi niya ito maaaring aminin. Pero ikaw, tiningnan mo ang aking katawan. Nahihiya at galit si Yasmin Long. Ang isipin na nakita ng batang master ay nagpapidama sa kanya ng pag-ayaw. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ng isang lalaki, at siya pa rin ang kanyang sariling batang master, at nahihiya siyang isipin ito. Kaya ano, posible kayang gusto mo pa ring dukitin ang mga mata ni Ben Xiao? Tanong ni Kenneth Wu sa isang matigas na tono. Hindi. Hindi ako maglakas loob. Nagngit-ngit si Yasmin Long sa loob ng mahabang panahon, at sa wakas ay nakalabas lamang ng dalawang salita ng mahina.
Ano pa ang maaari kong gawin pagkatapos makita ng batang master, maaari ko lamang aminin na ako ay malas. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang sariling batang master, hayaan mo siyang tingnan ang kanyang katawan, kahit na siya ay sinaktan, maaari lamang niyang lunukan ang mapait na bunga. Secretary Long, bakit hindi mo i-lock ang pinto kapag nagpapalit ka ng iyong mga damit? Lamambat ang tono ni Kenneth Wu. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang nagkasala. Hindi siya maaaring maging napakalakas pagkatapos makita ang katawan ni Secretary Long. Sira ang lock ng pinto. Hindi yun kasalanan ni Ben Xiao, ikaw ang lock ng pinto. Opo. Maghanap ng isang taong aayusin ito sa ibang araw. Sige. Sumulyap si Yasmin Long kay Kenneth Wu at nagtanong, hinahanap ako ng batang master ng ganito kalalim, may problema ba? Pumunta ako rito para hilingin sa'yo na imbestigahan si Drake Jiang ng Jinhua Group. Kailangan ko ang kanyang detalyadong impormasyon. Kung mas detalyado, mas mabuti, sagot ni Kenneth Wu. Bakit imbestigahan si Drake Jiang? Huwag kang magtanong kung bakit, ayusin mo lang ang iyong negosyo at gawin mo lang ito. Opo. Kung mas maaga, mas mabuti, sagot ni Kenneth Wu sabay talikod at umalis sa silid. Hinga. Bumantong hininga si Yasmin Long sa lihim, naglakad para i-lock ang pinto, at muling hinubad ang kanyang tuwalya sa palaigo para isuot ang kanyang nightdress. Pagkahubad ng tuwalya sa palaigo, muling itinulak ang pinto, at bumalik si Kenneth Wu sa silid. Nagmadali siyang kinuha ang tuwalya sa palaigo sa takot, binalot siya sa gulat, at ulong, Master, bakit hindi ka kumakatok sa pinto? Hindi niya inaasahan na babalik ang batang master, muling papasok sa silid, at makikita siyang muli. Sa ganitong paraan, sinamantala siya ng batang master ng 2 beses sa walang kabuluhan. Nakalimutan kong sabihin sa'yo ang isang bagay, sagot ni Kenneth Wu sabay kamot sa kanyang ulo na may bahagyang nakakahiyang ekspresyon sa kanyang mukha. Ano ito? Maganda ang iyong katawan, at ang iyong balat ay parang jade, na napakaganda, sagot ni Kenneth Wu sabay taas ng kanyang hinlalaki at pinuri ang ilang salita bago muling isara ang pinto at mabilis na umalis. Puno ng itim na linya si Yasmin Long at nakatulala sa pinto. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit ang kanyang mga pisngi ay naging mas pula. Pinaglilingkuran ko lang ang batang master, at tumakbo pabalik para sabihin ang kalokohang ito. Pinaghihinalaan pa nga niya na bumalik ang batang master para sumilip ulit sa kanyang katawan. Mukhang kailangan niyang maghanap ng isang taong aayusin ang pinto sa lalong madaling panahon, ngunit ayaw niyang mangyari ang nakakahiyang bagay na ito sa lahat ng oras. Nag-aalala na babalik muli ang batang master, basta't pumasok siya sa kumot at nagsimulang magpalit ng pijama, na mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ng maayos si Kenneth Wu, na nakahiga sa kama na nag-iisa, na iniisip ang kanyang sariling mga bagay. Palihim na nalungkot si Kenneth Wu. Hindi niya talaga inaasahan na hahanapan siya ng kanyang lolo ng isang secretary na may ganitong klaseng mainit na katawan at perpektong mukha. Simula nang makita ang perpektong figure ni Secretary Long, nakaramdam siya ng pangangati sa kanyang puso, at ang kanyang buong katawan ay medyo irritable nang hindi maipaliwanag. Hanggang sa 3:00 ng madaling araw na nakatulog ako sa pagkabigla. Maaga kinabukasan, ginising siya ng mabilis na katok sa pinto. Nagbihis siya at naglakad para buksan ang pinto. Nakita niya si Yasmin Long na nakatayo sa labas ng pinto na nakasuot ng formal na suit. Hindi siya nahihiya tulad ng kagabi, ngunit bumalik sa kanyang dating mataas na lamig. Master, bakit ang itim ng iyong mga bilog sa mata? Bahagyang nagkunot noo si Yasmin Long, nagtataka. Kinuskos ni Kenneth Wu ang kanyang mga mata at nagreklamo, ang mga itim na bilog sa aking mukha ay dahil sayo. Ano ang kinalaman nito sa akin? Nakita ni Ben Xiao ang iyong perpektong figure kagabi at nanatiling gising buong gabi sa pananabik. Namula si Yasmin Long. Halos nakalimutan ko na ang nangyari kagabi. Pagkatapos marinig ito, muling namula ang aking mga pisngi. Talagang nakakuha ng isang bargain ang batang master para kumilos ng maayos, tingnan ang kanyang katawan, samantalahin siya, at sa huli ay pahirapan siya. Kinamot ni Kenneth Wu ang kanyang ulo sa kahihiyan, at hindi napigil ang magtanong, may gusto ka bang gawin sa akin ng ganito kaga? Ito ang impormasyon ni Drake Jiang, sagot ni Yasmin Long sabay labas ng isang kopya ng impormasyon mula sa kanyang bag at iniabot ito. Napakabilis. Hindi inaasahan na kinuha ni Kenneth Wu ang impormasyon. Alam niya na napakahusay ni Secretary Long, ngunit hindi niya inaasahan na napakabilis nito, at nakumpleto niya ang mga bagay sa isang gabi. Mabilis kong kinuha ang impormasyon, binuksan ito, at ngumiti ng may kasiyahan, oo, magandang trabaho.
Master, mayroon ka bang iba pang mga order? Ayos lang, maaari kang magpahinga ng maayos, sagot ni Kenneth Wu sabay lakad palabas na may dalang impormasyon, at pagkatapos ng ilang hakbang, bigla siyang bumalik, Secretary Long, sa tingin ko pinakamahusay mong maipapakita ang iyong figure sa Janes. Kabanata 106. Nang banggitin niya ang salitang figure, tila may naalala si Yasmin Long, muling namula at nag-init ang kanyang mga pisngi, at labis na nakakahiyang ekspresyon. Palagi kong nararamdaman na sinasadya siyang inaasar ni Kenneth Wu, o ilusyon niya lang ba ito? Pero sa ikalawang pag-iisip, kahit na talagang inaasar siya ni Kenneth Wu, tila hindi naman malaking deal. Hanggat hindi gumagawa ng labis na bagay sa kanya si Kenneth Wu, lahat ay katanggap-tanggap. Sa pamamagitan ng kamakailang panahon para makasama, natuklasan ko na hindi masama ang karakter ni Kenneth Wu, at hindi siya dapat magkaroon ng labis na kahilingan sa kanya. Pagkatapos tumingin pabalik, natuklasan niya na umalis na si Kenneth Wu sa silid. Pagkaalis ni Kenneth Wu sa bahay, pinahatid niya sa mayamang tiyo Danny sa Jinhua Group. Plano kong makipag-usap kay Rick Jiang at magkaisa para harapin si Richard Zhao. Hindi madaling makilala si Mr. Jiang ng tinatawag na malaking kumpanya. Nang dumating ako sa Jinhua Group, nahadlangan ako ng secretary. Kinailangan kong gumawa ng appointment ng maaga. Sa wakas ay pumasok si Kenneth Wu sa opisina ng chairman nang hindi nagbabayad ng pansin ang secretary. Nakaupo sa opisina ang isang lalaking nasa edad media sa kanyang 40s. Mukha siyang medyo matanda, na malinaw na nagpapakita na labis niyang ginamit ang kanyang enerhiya at katawan. Ito ay si Rick Jiang, chairman ng Jinhua Group. Nakita niya ang isang hindi inanyayahang panauhin na pumasok sa opisina at agad na pinagalitan ng secretary, anong problema? Natakot ang secretary na may malamig na pawis sa kanyang noo, at nanginginig na nagpaliwanag, hindi ko po pinapapasok ang ginoong ito. Kailangan niya pong pumasok. Hindi ko po siya mapipigilan. Kung gayon, ano ang hinahanap niya sa akin? Hindi ko po alam. Sige, maaari ka nang bumaba muna, sagot ni Rick Jiang sabay kaway ng kanyang kamay na walang pasensya at inutusan ng secretary. Opo. Pinunasan ng secretary ang malamig na pawis mula sa kanyang noo at masunaring lumabas sa silid. Bago umalis, hindi ko napigil ang sumulyap kay Kenneth Wu. Hindi pa siya nakakakilala ng ganitong klaseng walang hiyang bata dati. Pagkaalis ng secretary, isinandal ni Rick Jiang ang kanyang katawan sa upuan at nagtanong sa isang malalim na boses, sumugod ka sa aking opisina, anong problema? Mr. Jiang, pumunta ako sa iyo para sa mahalagang pagtutulungan, sagot ni Kenneth Wu sabay labas ng kanyang business card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito. Pagtingin sa business card, muling tumangala si Rick Jiang kay Kenneth Wu, ikaw ba ang boss ng Chanmo Technology Company? Tama. Mag-usap tayo, ano ang hinahanap mo? Gusto kong makipagtulungan sa'yo. Hindi kwalipikado ang maliliit na kumpanya na tulad mo na makipagtulungan sa amin, sagot ni Rick Jiang sabay kaway ng kanyang kamay na walang pasensya, at hindi inilagay sa kanyang mga mata ang boss ng isang maliit na technology company na tulad ni Kenneth Wu. Kung ikukumpara sa Jinhua Group, maliit ang laki ng Chanmo Technology, na parang pagkakaiba sa pagitan ng isang elepante at isang langgam. Huwag kang magmadaling itanggi, hintayin mo muna akong matapos, sagot ni Kenneth Wu na medyo kalmado, na may mahinang ngiti sa kanyang mukha mula simula hanggang wakas. Sige, tignan ko kung ano ang sasabihin mo. Narinig ko na ang Jinhua Group at Huafeng Group ay nasa isang mapagkompetensyang relasyon, at ikaw at si Richard Zhao ay mga karibal. Kaya ano? Mr. Jiang, gusto mo bang sirain si Richard Zhao sa iyong mga panaginip? Mukhang walang kinalaman sa'yo. Dapat maunawaan ni Mr. Jiang na ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Malamang naintindihan ko na, sagot ni Rick Jiang sabay sandal ng kanyang katawan sa upuan at nagsalita ng mahina, mayroon kang sama ng loob kay Richard Zhao, kaya gusto mong gamitin ang aking kamay para sirain si Richard Zhao. Karapat-dapat si Mr. Jiang na maging isang matalinong tao. Maganda ang iyong pag-iisip ng batang lalaki. Katatawanan, sagot ni Kenneth Wu sabay nguso at sinabi ng walang pagtatago, gustong sirain ako ni Richard Zhao at hindi kayang talunin si Richard Zhao sa aking lakas. Kaya naman natagpuan kita at umaasa ako na magkaisa tayo laban kay Zhao. May sarili akong paraan para harapin si Richard Zhao, hindi ko kailangang makipagtulungan sa'yo, sagot ni Rick Jiang. Sa lakas ng kanyang Jinhua Group, hindi niya kailangang makipagtulungan sa maliit na boss ng isang technology company. Mr. Jiang,
Sa tingin ko alam mo nang mas mahusay kaysa sa sinuman, na ang lakas ng iyong Jinhua Group at Changfeng Group ay hindi gaanong magkaiba, at walang sinuman ang maaaring pumatay sa sinuman, ngunit kung magdadagdag ka ng isang maliit na bigat, magiging ibang-iba ang resulta. Dapat kang manatiling cool, hindi ako makikipagtulungan sa'yo, sagot ni Drake Jiang sabay abot at Senador Yas, dahan-dahan kang maglakad. Huwag kang mag-alala. Hindi nilalayo ni Kenneth Wu na umalis, ngunit dahan daw ang naglakad papunta sa mesa, iminumungkahi ko na pag-isipan ni Mr. Jiang. Huwag mong isipin, umalis ka na. Narinig ko na madalas pumupunta si Mr. Jiang sa Xi'an kamakailan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi dapat alam ng iyong asawa kung pupunta si Mr. Jiang sa Xi'an. Ikaw. Bahagyang sumimangot si Drake Jiang, naging seryoso ang kanyang tono, ano ang sinusubukan mong sabihin? Kung gayon sasabihin ko sa'yo ng malinaw, nagtago si Mr. Jiang ng isang babae sa Xi'an kasama ang kanyang asawa sa kanyang likod, na nagngangalang Alice Liu, na buntis at nagpa-abort kamakailan. Tama ba ako? Bata, paano mo ako naglakas loob na imbestigahan ng palihim, sagot ni Drake Jiang na nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay puno ng galit. Kilalanin mo ang iyong sarili at ang iyong kaaway, at maaari mong mapanalunan ang bawat labanan. Ano ba ang gusto mong gawin, bata? Wala akong ibig sabihin, gusto ko lang makipagtulungan ng maayos kay Mr. Jiang, at magtulungan para sa isang dakilang adhikain, sagot ni Kenneth Wu. Sinusubukan mo ba akong pagbantaan? Kalimutan mo na. Bata, dapat mong malaman ang kapalaran ng paglaban sa akin. Sinabi ko, ayokong maging kaaway mo, gusto ko lang maging katuwang mo, sagot ni Kenneth Wu sabay tuwid ng kanyang katawan at sinabi ng same time, walang mabuti para sa akin na maging kaaway sayo. Ikaw. Sa simula ay gustong magalit ni Drake Jiang, ngunit mabilis niyang pinigilan ang kanyang galit, at malamig na nagtanong, gusto mo ba talagang labanan si Richard Zhao kasama ko? Siyempre. Hindi madaling harapin ang matandang Zoro na si Richard Zhao. Alam ko ito, ngunit nakakita ako ng pagkukulang sa pananalapi ng Huafeng Group, sagot ni Kenneth Wu. Pagkatapos basahin ang impormasyon, biglang nagliwanag ang mga mata ni Drake Jiang, bata, paano mo nalaman ang mga ito? Maraming ilit ang aming kumpanya, at walang kahirapan sa pag-hack sa financial system ng ibang mga kumpanya, sagot ni Kenneth Wu. Tungkol sa mga financial statement ng Huafeng Group, dinala sila ni Murray Lee kahapon kasama ang ilang kapatid mula sa kumpanya. Pinapayagan ni Richard Zhao ang mga hacker na i-hack ang system ng kanyang kumpanya, at pinapayagan niya ang mga technician ng kanyang kumpanya na i-hack ang financial system ni Huafeng. Alam mo, ang mga technician na iyon na pinalaki ni Murray Lee na may mataas na sweldo ay hindi dry food, kamangha-mangha sila sa paggalang na ito. Magaling kang bata, mukhang minamaliit kita, sagot ni Drake Jiang kay Kenneth Wu. Makukuha ng batang ito ang financial shady ng Huafeng Group, mukhang hindi ito fuel-efficient lamp, at hindi dapat maliitin. Sa pamamagitan ng financial statement na ito, anong kahinaan ang makikita mo? Itinuro ni Kenneth Wu ang dokumento at nagtanong kay Drake Jiang. Malinaw na may pag-iwas sa buwis ang kanilang kumpanya, sagot ni Drake Jiang. Kung gayon, mayroon bang anumang plano si Mr. Jiang? Nagpadala na ako ng isang tao para magtrabaho bilang isang undercover agent sa Huafeng Group. Hahayaan ko na siyang iulat ang Huafeng Group. Gusto kong ganap na matapos ang Huafeng Group at Richard Zhao, sagot ni Drake Jiang sabay labas ng kanyang mobile phone at tumawag. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.